Okay, welcome po again dito sa YouTube channel ng Malago Forum. Ito po ulit ang inyong admin upang magbigay sa inyo ng panibagong information na maaaring makatulong po sa inyong pamumuhay dito sa Japan. Ang nais kong discuss sa video na ito ay ang tungkol sa mga requirements para sa permanent visa application dito sa Japan. Dahil sa marami ang nagtatanong tungkol dito, ninais ko pong gawa ng video para maging reference ng maraming kababayan natin dito sa Japan po na nagnanais pong mag-apply ng permanent visa. Ang mga requirements sa permanent visa application ay depende po sa hawak ninyong visa sa ngayon. Sa video na ito, ang tatalakayin kong mga requirements ay para sa mga Japanese spouse and child visa holder at mga spouse and child of permanent visa holder po. Kung ibang type ng visa na hawak ninyo, like Teijusha or working visa related po, pwede nyo pong gawing reference ang ibang video na aming gagawin din po about sa permanent visa application. Okay? So, para po muli sa source ng mga information na gusto ko pong share sa inyo dito sa video nito, maaari nyo pong makita ito sa official website ng Japan Immigration Service Agency at sa ilang immigration lawyer website po. So, ito po yung information sa official website ng Ministry of Justice po at or Immigration Service Agency. So, ito po yung list ng permanent visa application na nakasulat po sa Japanese language. So itong URL address niya, ilalagay po namin sa baba ng description ng video nito. Click nyo na lamang po para makita nyo po ang buong information nito. So kung nakakaintindi po kayo ng Japanese, so I think maintindihan nyo rin po ito. Okay? So ito po yung complete list ng permanent visa requirements po, application. Then next naman po, ito yung guidelines naman po sa tungkol sa pag-apply po ng permanent visa application, which is also in written in Japanese language or Nihongo. Then next naman po is yung application for permanent residence. So itong link ng form na ito ay ilalagay ko rin po sa description sa baba ng video nito para po maklik nyo na lamang po at ma-download. Then last one is ito po yung Mimoto Hoshosho na tawagin nila sa Nihongo, which is the guarantee letter po na kailangan nyo rin pong ipasa. So ilalagay rin ko rin po yung link nito sa baba sa description ng video nito at para click nyo lamang po kung nais nyo i-download at masulatan po. Okay? So ito po yung pinaka-source ng information na pinagkunan ko po. Okay, so back to our presentation. So again, tulad ng nasabi ko po kanina, ang mga requirements sa permanent visa application na tatalakayin ko dito sa video nito ay para sa mga visa holder na makikita nyo po sa baba nito, yung 1, 2, 3, 4. So kung ganito ang visa nyo sa ngayon at nais nyo mag-apply ng permanent visa, then panoorin nyo po yung video nito until the end para malaman nyo po yung complete requirements in Tagalog na naka-explain po sa Tagalog para lalo nyo pong maintindihan. Okay? So next, advice lamang po sa mga merong doubt at nagnanais ng assurance tungkol sa information para sa requirements sa permanent visa application. Pwede po kayong pumunta sa immigration office upang pag-evaluate kung eligible na ba kayong mag-apply ng permanent visa. Then kung sabihin nilang okay na ng mga immigration personnel po doon, maaaring bigyan po nila kayo ng complete list ng documents na dapat nyo pong prepare para sa application na gagawin nyo. But mostly it is written po in Nihongo. So pag hindi nyo rin po maintindihan yung nakasulat sa listahan yon, baka hindi nyo rin po ma-prepare ng mabuti yung mga kailangan documents po. Okay? So, let's start discussing na kung ano-ano yung mga requirements sa pag-apply po ng permanent visa. So, one by one, I will discuss po bawat documents at kung saan nyo po pwede makuha ito. Sa last part ng video nito, ipapakita ko rin sa inyo ang mga sample documents upang meron kayong reference at malaman po ninyo ang pinakaitsura ng mga documents na dapat nyo pong ihanda. Okay? So, number one is yung permanent visa application nga po. So, like I said, yung pinakita ko po kanina, pwede nyo pong ma-download yun sa link na ilalagay ko po sa description ng video nito. So, click nyo na lamang po sa baba. Then, number 2 is yung picture po ng applicant mismo, isang copy lang po. So, yung size niya is 4 cm by 3 cm po. Then, kailangan sa likod ng picture na nakuha nyo po, isulat nyo po yung pangalan ng applicant. Then, sa kanyo idikit po dun sa application form.
Then dapat yung picture nyo daw po is walang background color, wala kayong suot na sombrero, at kailangan pong maging clear po siya. Then yung picture nyo po dapat latest po siya, taken within 3 months pa lang po at hindi yung luma. Then para sa mga applicant naman na below 16 years old, hindi pa po need na kailangan nyo po mag-submit ng picture. So kahit wala na po, okay lang siya. Okay? Then number 3 is yung JUMIN nyo na tinatawag or residence certificate po, isang kopya. So ito po ay makukuha nyo sa local municipality or city hall kung saan po kayo dito nakatira sa Japan. Ang mga information dapat po ay kompleto po, maliban dun sa my number information, dapat omitted po siya. Then kung sino yung mga kasama nyo na nakatira dito sa Japan, yung mga family members nyo, kung naka-register po sila, dapat nakasama po sila dun sa JUMIN nyo na kukunin ninyo. Okay, so that is number 3. So next naman po, number 4 is yung documents na nagpapatunay ng relationship ninyo. So number 1, letter A, kung kayo ay asawa po ng isang Japanese citizen, so ang kailangan nyong ipasa is yung koseki tohong ng asawa nyo pong Japanese, so 1 copy po. Then kapag kayo na ang applicant naman po ay isang anak ng isang Japanese citizen din po, yung koseki tohong po ng Japanese parents niya ang kailangan nyong ipasa, so 1 copy din po yun. Then kapag kung kayo naman po is ang applicant po ay isang asawa po ng permanent visa holder, then yung marriage certificate po na makukuha nyo po sa PSA sa Pilipinas po, authenticated ng DFA, ang dapat nyo pong ipasa, 1 copy po siya. Then kung kayo naman, kung ang applicant naman po ay isang anak ng isang permanent visa holder, then yung birth certificate ng bata, ang dapat nyong ipasa po na makukuha nyo rin sa PSA with authentication ng DFA or apostille po. So 1 copy rin niya ang dapat nyo pong ipasa. So yan lang po ang mga documents na pwede nyo ipasa bilang patunay po ng relationship. Okay, that is number 4. Then next is number 5 is yung applicant or guarantor proof of work po. So itong documents na ito ay mahalaga bilang patunay po na yung aplikante at yung guarantor niya ay merong stable job at the time po na mag-apply po siya ng permanent visa po. So kung kayo ay kung ang applicant po ay isang company employee or yung guarantor nyo, so yung dapat nyong ipasang document is yung Saisho Koshomesho na tinatawag po nila, or employment certificate po in English. So 1 copy po niya ang dapat nyong ipasa. Then kapag yung applicante or yung guarantor nyo is self-employed siya, halimbawa freelancer or merong sariling business, may restaurant or tindahan, then yung copy po ng Kakuti Shinkuko na ginagawa po every year, ang kopya po nun, o tax declaration po tawag sa English, so 1 copy po nun ang dapat nyong ipasa. Then halimbawa kung meron nga po siyang business permit, may tindahan siya, or halimbawa may sariling anumang business na kinakailangan po ng permit, so I think meron po siyang Gyokyo Kasho, yun ang pwede nyo pong ipasa. So copy po nun, copy po ng business permit, 1 copy po ang pwede nyong ipasa. Okay? So other document, halimbawa walang parehong trabaho yung isang applicant at guarantor po, dapat meron kayong gawing isang written document na nagpapatunay na wala kayong trabaho at nakasulat po doon yung reason kung bakit po kayo parehong walang trabaho. So yun ang pwede nyo pong ipasa. Okay? So that is number 5. Then number 6 naman po is applicant or guarantor proof of income and taxes po. So itong mga documents na to ang dapat nyo daw ipasa bilang patunay nga po na yun nga, financially capable kayo, nagbabayad po kayo ng tax, meron kayong income. So ito po yung mga document na magpapatunay po doon. So number 1 or letter A is yung Jumense or residence tax copy. So yung latest 3 years ang dapat nyo daw pong ipasa. Pwede po itong makuha o ma-apply sa city hall nyo or local municipality po kung saan kayo nakatira dito sa Japan. So if cannot provide the latest 3 years po, mag-submit po kayo ng documents na yung available lang na meron kayong record sa city hall po. So kung wala talaga kayong record ng residence tax,
dapat po daw kayo mag-consult or mag-inquire sa immigration office para sabihin po nila sa inyo kung ano yung maaring maging replacement na document na dapat nyo pong ipasa. Okay? Then letter B or number 2 po is yung tinatawag nilang Nose Show Me Show Tax Payment Certificate po, 1 copy. So ito rin, kailangan po yung latest 3 years po ang dapat nyong ipasa. At pwede nyo rin po itong ma-apply sa City Hall or local municipality, kundi man sa inyong tax agency po na mayroong jurisdiction sa inyong lugar. Pwede nyo rin po pwede rin po kayo makakuha doon ng document ito. Then other document na magpapatunay po na meron kayong income or may ipon kayo pera is yung kopya po ng inyong bank account. So just in case na yun nga wala kayong may pakitang mga document na Juminse or Nose Show Me Show, maaaring yung bank account po ninyo ang siya maging patunay na meron po kayong sapat na pera. Okay? So that is for number 6, proof ng income and taxes po. Then next is about number 7. So itong number 7 saka number 8 actually yung about pension and health insurance. Itong mga document nito ay before ay hindi po kasama sa pag-apply ng permanent visa, pag-apply po ng permanent visa. So last year by July 2019, inumpisahan po nilang isama ito sa pag-apply ng permanent visa. Okay, so bagong document po ito. So, number 7, applicant or guarantor proof of pension. So, ang dapat nyo pong ipasa is yung latest 2 years sa contribution payment po ninyo, ang dapat nyo isubmit sa immigration. Then, kung depende sa ginagamit yung NENKIN or pension, itong sa baba na ABC, pwedeng kahit alin dito ang pwede nyo pong ipasa. Okay? So, letter A, ang pwedeng maipasa po is yung tinatawag nilang NENKIN TK-BIN or Pension Regular Notice. So, dito po sa document kasi nito, nakalagay po dito yung pinaka-record kung magkano na po ang na-contribute nyo sa NENKIN or pension dito sa Japan. So, nandun yung complete list po ng inyong contribution. So, yung document na ito, actually pinapadala po ng NENKIN office po sa inyo. I think kapag minsan pag birthday po ninyo, pinapadala po nila ito. Okay? Then letter B or number 2 is yung NENKIN neto naman. Ito naman pong document na ito is nasa website lang po nila. Kung meron kayong account na doon sa kanilang website, maaari nyo pong makita yung monthly contribution nyo doon sa system nila. So pwede nyo pong i-screenshot nyo lang po yung record nyo doon, then i-xerox copy, i-print po, and then ipasa po sa kanila. Yun na rin po ang pwede nyong may pasang document bilang patunay ng inyong contribution po sa pension. Okay? Then letter C naman po is kung halimbawa ang ginagamit nyo ay nagbabayad po kayo ng hindi siya kay Hoken kundi ay Kokumin NENKIN po, yung resibo po ng inyong Kokumin NENKIN Hoken Ryosho Utsushi po. So yun po ang pwede nyong ipasa or copy of receipt of national pension payment po. Okay? So that is ABC. So alin man dito sa tatlong ito ang pwede nyong maipasa sa immigration bilang patunay ng inyong contribution sa pension. Na yun nga, wala kayong unpaid contribution at talagang sumusunod po kayo sa batas ng Japan. Okay? So, number 8 is about applicant or guarantor proof of health insurance naman po. So, itong health insurance din po, katulad po kanina nung sa NENKIN, is yung nga po nadagdag din po sa pag-apply ng permanent visa simula nung July 2018. So, dito sa health insurance naman po, dapat yung latest 2 years contribution payment ninyo ang dapat nyong maipasa. So, ang dapat nyong maipasa po is number 1, yung membership ID po, yung kopya po ninyo. So, kung ang gamit nyo po is yung Kokumin Kenko Hoken, so yung or National Health Insurance Membership ID, yun po, pwede yung ipa-xerox copy yun, then yun po ang ipasa ninyo. Kung Sakai Hoken naman po ang gamit ninyo, yung Kenko Hoken Hihoken siya po, yun ang pwede nyong ipasa. So, xerox copy nyo lang din po yun at yun ang ipasa nyo sa immigration. Then number 2 or letter B po is yung proof of your contribution.
So, ang pwede nyo pong ipasa, ito yung tinatawag nilang Kokumin Koken no Fusho Meisho. Okay? Or National Health Insurance Contribution Certificate po. Then, or yung isa pa, yung Kokumin Koken Rosho Sushi. So, yung kopya lamang po ito ng resibo nung binabayad nyo pong monthly sa Kokumin Koken po. Okay? So, ito po yung dalawang document na dapat nyong ipasa bilang proof po ng inyong health insurance contribution po. So katulad po ng kin, dito rin po kailangan nyo maipakita na talaga nagbabayad kayo ng inyong monthly contribution at wala pong palya. So lalong-lalo yung latest 2 years po na bago po kayo mag-apply ng permanent visa. Okay? So that is number 8. Then next naman po is number 9 is yung applicant passport lang po. So yung passport nyo, kailangan nyo lang po yung ipakita pag ipapasa nyo na po yung mga documents sa permanent visa application. Then same po, number 10, yung residence card nyo rin po, kailangan nyo rin pong ipasa ito, ipakita lamang po ito sa kanila. So yung passport nyo, make sure na meron siyang enough validity period. At kung halimbawa yung passport nyo is hindi wala po sa inyo at the time na nag-apply kayo, make sure na meron po kayong written explanation na nagpapatunay nga po na wala sa inyo yung passport ninyo. Okay, so that is number 9 and number 10. Then next naman po is number 11. Ito naman po yung mga documents para po or mula po mismo sa magiging guarantor po ninyo. So sa permanent visa application, meron po kailangan po na meron kayong guarantor. So ito po yung mga document na dapat yung kunin or dapat ipasa po ng inyong guarantor. So number 1 or letter A po is yung Mimoto Hoshosho. So ito yung guarantee letter po na pinakita ko po kaninang form. Kailangan lamang niya pilapan dito at ilagay po mga basic information ng inyong guarantor, then pirmahan or lagyan po ng hangko. So letter B, kung Japanese yung guarantor ninyo, so kailangan po yung inka niya or guarantor seal po. Okay? Then letter C is yung jumi nyo po ng guarantor po ninyo. So ito makukuha rin niya kung saan po siya nakatira dito sa Japan, sa city hall po or sa local municipality dun sa lugar po nila. Then letter D is yung guarantor proof of work. So ito yung proof of work, same din po siya kanina doon sa number 5. Ito po siya. So dito siya magbabase. So kung company employee siya, yung Saisho Kusho Meisho. Kung self-employed naman siya, is yung Kakote Shinku Kusho no copy lang doon or yung business permit po. Okay? Then letter E, so guarantor proof of income and tax naman po. So refer to number 6 is same lang din po kanina sa sinabi ko. Ito po siya. So ito yung mga document na dapat niyang ipasa bilang proof po ng income and taxes po ng guarantor ninyo. Okay? So that is for 9, 10, and 11. Then yung letter E pala, yung guarantor proof of income, dapat yung latest 1 year lang po ang pwede niyang ipasa at hindi po 3 years. Okay? So next naman po, so itong kanina, so 1 to 10, 11, ito lamang po yung list ng mga documents na dapat nyong prepare sa pag-apply po ng inyong permanent visa. So next naman is papakita ko po sa inyo yung mga sample documents na mga screenshot lang para meron po kayong idea kung ano yung tsura ng mga document na sinabi ko po kanina. So ito po siya, i-explain ko rito one by one. So number 1 is yung jumi nyo po. So ito po yung tinatawag ng residence certificate dito sa Japan. So yung format ito actually ay iba-iba po, hindi siya pare-parehas, no? So bawat local city hall or local municipality ay may kanya-kanya pong format na ginagamit. Okay? So bilang reference nyo, ito po yung itsura niya. Jumi nyo po siya. So ito ay makukuha nyo nga po sa local city hall or local municipality po ninyo. Then next naman po is yung Mimoto Hoshosho. So ito po yung format niya. So ito yung ginagamit sa immigration office po mismo. Isang format lang siya. So itong form na to is ilalagay ko po dun sa baba ng description ng video nito. Click nyo na lamang po para may download ninyo. Then next is yung Saisho Kusho Meisho po. So ito naman ay makukuha nyo po sa company kung saan po kayo nagtatrabaho dito sa Japan. So sila po yung magpo-provide ng information tungkol dito.
Again, ang mga format dito is walang fixed format po. Iba-iba po ang ginagamit ng mga company. So, yung mahalaga po yung meron siya nakalagay na title is yung size show po, show me show po. So, hingin nyo lamang po ito sa inyong employer or company at alam na po nila kung paano gawin ang document na ito. Then, next naman po is yung number 4, Kosekitohong or family register po. So, ito po ay makukuha nyo rin po sa City Hall or local municipality sa lugar kung saan kayo nakatira dito sa Japan. Ito ay almost sa same format po ang ginagamit ng mga bawat local City Hall or municipality po dito sa Japan. So, ito po yung pinaka-itsura po niya, sample po. Okay? Then next naman po, number 5 is Kakute Shinku Kushohikai or copy of tax declaration. So ito po yung sample niya. So kung kayo ay self-employed or freelancer, meron sariling business, so I think clear na po ito sa inyo na yung yearly meron kayong kung meron kayong ginagawang tax declaration every year, I think meron kayong kopya ng application form na pinapasa nyo. So yung kopya na yun po ang pwede yung Xerox copy at ipasa sa immigration. Okay? So that is number 5. Next is number 6. So ito naman po yung tinatawag nilang Egyo Kyokasho or business permit. So ito ay para sa mga merong halimbawa tindahan or restaurant dito sa Japan or anumang business meron kayo. So ito po yung sample ng business permit or Egyo Kyokasho. Again, merong mga hindi pare-pares yung format niya sa bawat local municipality dito sa Japan. So ito lang po is sample lamang po ninyo. So, okay, again, number 7 is yung Juminsei Shoumation naman po. So, ito po siya, residence tax kung tawagin sa English. Again, makukuha nyo po ito sa City Hall or local municipality po kung saan kayo nakatira dito sa Japan. So, yung format niya, hindi rin po pare-parehas bawat City Hall. May kanya-kanya po silang format na ginagamit. So, ito po yung pinaka-sample lamang po. Okay? Then next naman po is yung Nozei Shoumesho, yung tax payment certificate naman po. So ito yung pinaka-sample niya. So again, bawat local municipality po dito sa Japan ay merong kanya-kanyang format po na ginagamit. So ito yung pinaka-sample lamang po niya. Then next, number 9. So ito naman po yung Nenkin Teiki na tinatawag nila or pension regular notice po. So kung kayo ay matagal na dito sa Japan, I think ang karamihan po sa atin ay nakatanggap na ng document na ito na pinapadala po ng Nenkin Office or Japan Pension Office po. At kung saan nakasulat po dito yung mga complete record po ng contribution natin sa ating Nenkin or pension dito sa Japan. Okay, so ito po yung itsura niya. Then next naman po is yung Nenkin Net to. So ito yung pension net monthly contribution record, screenshot lamang po. So itong Nenkin Net to po isang website dito sa Japan about your pension, kung saan kung meron po kayong account, pwede nyo pong ma-access yung website nila at makita nyo po ang inyong sariling contribution record po sa pension. So ito po yung sample ng pinaka screenshot ng record po kung halimbawa mag-access po kayo doon. So ito pwede nyo pong ipasa ito doon sa immigration sa inyong pag-apply po ng permanent visa. Okay? Then next naman is yung Kokumin Nenkin Hoken Ryosho po. So kung kayo ay under Kokumin Nenkin, hindi siya kahoken po. So I think monthly may pinapadala po sa inyong bill ang Kokumin Nenkin office. At pag binayaran nyo po, ito yung may resibo kayong makukuha ang part ng billing to. At yun I think ang tinatago po ninyo. So yung resibo na yun, pwede nyo pong ikopya at ipasa po sa immigration. Okay? So lahat ng resibong na itago nyo dapat ingatan nyo po dahil nga po kakailangan niyo po sa pag-apply ng permanent visa. Then next naman po is number 12 is yung Kokumin Kenko Hoken National Health Insurance ID. So ito po yung pinaka-sample itsura niya. So ipa-xerox nyo lamang po ito at yun ang ipasa nyo sa immigration office. Then next naman is kung halimbawa under Shakai Hoken po kayo, ito naman po ang Kenko Hoken Health Insurance Membership ID. So Xerox copy nyo lang din po ito at yun ang ipasa nyo sa immigration office. Okay?
So last po is yung Kokumenken Kokuken Ryosho is yung National Health Insurance Payment Receipt po. So ito yung sample billing po na maaaring padala po sa inyo ng inyong local municipality. Then itong part nitong right side po is yung pinaka-resibo na maaari nyo pong tanggapin kapag nabayaran nyo na po. So yun po yung itatago nyo at pwedeng Xerox copy kapag para maipasa po sa pag-apply nyo ng permanent visa. Okay? So yan lamang po mga sample screenshot ng mga documents na kailangan nyong ipasa sa pag-apply ng permanent visa po sa Immigration Office. Okay? Then last is some important reminders lamang po kapag mag-apply kayo ng permanent visa. So number 1, kapag na-aprobahan ng inyong permanent visa application ng immigration, ang dapat nyo pong bayaran sa ngayon ay nasa 8,000 yen po. Okay? So pag na-aprobahan po yan, magpapadala po sila ng hagaki siguro or notice na yun nga, nakalagay na po doon kung magkano yung amount na dapat yung bayaran at anong araw nyo pwede pick upin sa immigration office yung resulta ng application ninyo. So approve or deny, magpapadala po sila ng notice. Kapag deny po siya, so para magpapadala sila ng letter. Kapag approve is parang hagaki lamang po. Okay? Then number 2, yung processing period nito ng permanent visa application. So ayon sa website po nila is more than 4 months daw po. Then number 3, kung hindi nyo kayo mag-apply na wala kayong oras, halimbawa pwedeng merong proxy kayo, halimbawa isang immigration lawyer, pwedeng silang sa kanila po kayo mag-request para yung magpatulong sa kanila sa pag-apply nyo ng permanent visa. Okay? Then number 4, additional documents may be required to submit if immigration inform you to submit po. So halimbawa after may pasa nyo po yung mga requirements sa pag-apply ng permanent visa, then i-evaluate po nila yan. Kapag nakita nilang parang mayroon pang kailangan dapat malaman, maaaring mag-request po sila sa inyo, tawagan po kayo para mag-submit po ng additional documents. So kapag may natanggap kayong information mula sa kanila tungkol dito, dapat nyo pong ihanda yung documents na yun at ipasa on time. Okay? Then number 5, so documents related to pension and health insurance po was added last July 2019. So katulad nga po na sinabi ko kanina, so itong bagong documents na about sa pension and health insurance po is nadagdag lamang po last year. Kaya dito sinasabi po ng karamihan na naghigpit talaga ang Japan immigration sa pagbibigay po ng permanent visa sa ngayon. Okay? Then number 6 po, one set of document is only needed to submit. So ito naman po is yung halimbawa, yung pinaka-guarantor nyo is yung pinaka-asawa nyo rin po. So one set lang ng document, halimbawa yung JUMI nyo po or yung mga income tax related document at saka yung sa work nya. So one set lamang po pwede na at hindi na kailangan pang doblehin. Okay? Then number 7, kapag na-deny po ang inyong application, permanent visa application, hindi daw pwedeng mag-apply ng appeal sa korte. Okay? So siguro after na deny kayo, palipas lang kayo ng ilang buwan, 6 months maybe or 1 year, then saka kayo ulit mag-apply ng permanent visa. Okay? So that's it po. I hope na naging clear na sa inyo ngayon ang mga kailangan documents sa pag-apply po ng permanent visa dito sa Japan. So like this video and share to your friends in Japan if you want po. Thanks again sa inyong pagpalo at support dito sa Malago Forum. See you again on our next video.